Hi there everyone! Katatapos lang namin ikasal at yes, may asawa na ako at ito ang aming pinakaunang adventure bilang mag-asawa. Walang granding plano, kami lang at ang aming motor. At ang pangarap naming unang destinasyon ay ang Lake Mapanuepe sa Zambales. Samahan niyo kami, let's go! Chill lang. Chill lang muna, naihaw pa yung chicken na. Pagkatapos kumain ay nagpagasolina muna kami. At ayan na naman siya, may sarili na namang dance performance. Kaya kami nagpunta talaga dito sa Lake Mapanuepe is ito yung isa sa talagang lagi kong kwento sa kanya at gusto kong mapuntahan na kami magkasama. So this is the best time para makapag-banding kami dahil matagal-tagal na rin kaming hindi nakapag-rides dahil nga sobrang busy namin sa kasal. Papasok ng Lake Mapanuepe ay napansin nga namin na yung mga dahon sa puno sa gilid ng daan ay halos kulay puti na. Siguro dahil sa kapal ng alikabok na kumapit sa mga dahon sa pagdaan ng mga sasakyan dito araw-araw. Doon mo talaga makikita kung gaano kaliblib ang lugar at kung gaano kahaba ang dinadaanan ng mga taong gustong marating ang Lake Mapanuepe. Kaya pilit naming isinasara ng maigi ang visor ng helmet dahil kung hindi, siguradong diretso sa mata at mukha namin ang alikabok. Kumuha na rin kami ng tour guide dyan kasi napakamahal dun sa entrance. So nakuha namin siya na 200 lang. At dito nga kami dinaan ni Kuya sa bridge na nakakatakot para sa akin. Habang tumatawid kami ay halos napakapit na ako kay Lablab dahil grabe at taas at tangkab ako talaga. Hindi na rin ako masyadong tumitingin sa baba kasi baka lalo lang ako matakot. Pero kailangan ko pa rin mag-video kahit nanginginig na ng konti. Totoo nga na hindi lang basta alikabok ang problema, kundi may mga bahagi rin ng kalsada na sobrang lalim ng buhangin to the point na kailangan kong bumaba para mas makatawid kami ng maayos at gumaan ng kaunti yung motor. Sa di kalayuan ay makikita mo talaga yung mga baka na malayang nagpapastol. Dagdag pa sila sa kakaibang tanawin. Napaisip nga ako na Zambales pa ba kami or parang napunta na kami sa ibang bansa. Isa iyon sa pagkakataong sabay kayong nahihirapan pero sabay din kayo namamangha sa ganda ng lugar. Ito nga ang napili namin, ang Lolit's Ranch Phase 2. Based sa mga napapanood kong video sa TikTok tungkol sa Lake Mapanuepe, isa ito sa mga madalas ko nakikita. Kaya sabi ko, dito tayo pumunta. At thank you so much Kuya, sorry. Hindi ako nagtiwala sa iyo nung una kasi natatakot din ako. Dahil weekdays to at walang masyadong taong dumadaan. Pero thank you sa paghatid sa amin ng maayos. Alam nyo guys, ang singil sa tour guide 600. Pero nakuha lang namin sa 200. Tinawaran lang namin. Ang bait ni Kuya. Ayun o. Lumipat kami ng pwesto ni Love Love. Ingay daw may nagpapatugtog. Love, ang gwapo mo naman. Thank you, love ko. Isa ito sa pinaka gusto kong mapuntahan. Ay, naabutan namin yung sunset. Hindi namin in-expect na magiging challenge agad ang biyahe papunta rito. Pero kahit na ang hirap ng daan, lalo na kung first time mo, maraming liko at yung mga parte na parang hindi ka sigurado, pero pagdating namin nawala rin agad yung pagod. Napakaganda ng view at sobrang peaceful ng paligid. Dahil malapit na rin dumilim nung dumating kami, hindi na kami nagpatumpik-tumpik. Nag-set up na kami ng tent at inayos yung mga gamit namin para sa overnight stay. Labay kambing ha? Ayan, habang nag-ayos na kami ay may lumapit na kambing. Siguro gusto niyang kunin yung mga pagkain namin. Nag-prepare na rin kami ng pagkain before pa dumilim. Simple lang, noodles at nilagang itlog. Walang fancy para nagbabahayan lang. Pero isa ito sa mga simpleng moments na talagang memorable sa biyahe namin. Ay, isa lang. Para po pwede bukas na. Lagyan natin seaweeds lang. Halawa natin. Sa ibabaw mamaya? O kumain na. Hindi ko rin namalayan love yung tawag dito, yung oras ng, yung limang, di ba 4 na oras mahigit yun? Hindi ko rin siya namalayan kasi parang nag-stop-stop tayo. Laking bagay din talaga nag-stop tayo lang. Morning, love.
tayo pag ganun. Alam niyo ba na ang Lake Mapanuepe ay hindi talaga natural na lawa? Nabuo ito matapos ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 at kilala ito sa pinakamagandang camping destination sa Zambales at madalas ikumpara sa mala New Zealand na landscape nito. Maaga kaming nagising kinabukasan. Sobrang lamig paglabas namin ng tent. Medyo malayo ang CR sa tent namin kaya kailangan pang mag-flashlight, lalo na sa loob ng CR. Pagbalik, naghanda na rin kami ng almusal, kape, tinapay, corned beef at itlog. Pero bago yan, may nangyari kasi kagabi. Pareho naming iniwan ang tent saglit at pagbalik namin, nawawala na ang hotdog namin. Sobrang natatawa ko pag naalala ko pa yon. Akala namin may nagnakaw na dumaan pero hindi pala tao. Naalala namin na ang daming asong gala sa lugar. Ayun, may isa palang 4-legged guest na hindi namin inimbatahan sa camping pero nakapag-dinner ng libre. Buti na lang ang wallet at cellphone hindi niya trip. Super legit yung aming stay dito kahit isang gabi lang, kahit medyo masakit pa yung mga katawan namin dahil sa haba ng biyahe. Next stop naman natin is papunta tayo sa Mount Samat. Kaya maaga na rin kaming umalis dito after namin magpictura ni Lablab. Lab! Ayun yung tinaguro namin guys, yung pula ito. Nakakahapon ko ito rin. Bitas mo nila. Kasira pa, yun ang nakakatakot labi. Next stop namin ang Mount Samat at grabe, mahaba-haba rin ang biyahe papunta roon. Late lunch na kami nakarating kaya medyo gumakalam na rin ang mga sikmura namin. Punta kami sa Mount Samat. Kaso ginagawa yung Samat. Parang under renovation siya. Ganda, diba? No! Mga gutom na yan. Baka may nagatanghalian. Pagdating namin, nalaman namin na under renovation pala ang cruise sa taas, kaya hindi to pwedeng akyatin. Sayang man, hindi namin pinalampas ang pagkakataong mag-sightseeing. Sulit pa rin dahil napakaganda ng tanawin. Habang nasa itaas ka ng bundok, kitang-kita mo ang lawak ng paligid. Pagkababa namin ng Mount Samat ay diretsong kain agad dahil gutom na kami sa haba ng biyahe. Umorder kami ng tapsilog, lumpia silog at syempre may creamy mami para mas kompleto. Saktong-sakto talaga dahil mainit ang sabaw at sulit na sulit ang bawat subo. Napalitan agad ng busog at saya ang pagod namin sa biyahe. After nito, nagtuloy na kami sa Old Saysain Beach. Nagmamadali na nga kami dito dahil paggabi na rin. Dito kami napadpad ni Lablab dahil nagsara na pala kumakailan lang ang beach na una namin balak puntahan. Sayang man, pero minsan talaga may mga bagay na hindi naaayon sa plano. At dito nagtatapos ang biyahe namin puno ng tawanan, konting sablay at masasayang moments. Hanggang sa susunod na adventure kasama si Lablab. Thank you for watching! Bye!